Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotions. Sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng 200 daily wage hike na propose ng ating mambabatas. We support balanced daily wage hike. We support this balanced daily wage hikes. Fairly. So, ang mambabatas ay nais magpasa ng bill na naglalayo na itaas ang sahod ng mga gawa ng nasa 200 pesos daily bago magsara yung Congress at maisabatas ito. So, ang Senado ay may inihain din na batas na wage hike na about 100 pesos din. Daily wage hike. So, yun. So, ito yung ating tinuhayang issue ngayon na nais magpasa ng daily wage hike ng ating mambabatas, Kongreso at Senado. So, ngayon yung ating yung ating Kongreso nais niya 200, yung Senado 100. So, nais nila na bago magsara itong 19 Congress ata to na o itong Kongreso na ito ay bago adjourn at sa mag-election ay maipasa itong batas na ito. Panawagan ni Senator Villanueva na i-certify urgent itong wage hike bill ng ating Pangulo upang maisabatas ito para bago magkatapos o pagkatapos ng Congress. So ayon sa Kongreso ay patas sa pagitan ng mga gawa at employer ang wage hike bill na nais na ipasa. So yun. So panawagan ni Senator Villanueva kay Pangulong Marcos na certify urgent yun para pagkatapos ng Congress na ito ay maipasa na yung batas na yan at magkaroon ng panibagong set of Congress sa susunod na panahon dahil nga mag-i-election ngayon 2025. Ayon naman sa Pangulong Marcos ay kailangan pa ng pag-aaral bago magbasa ng batas for wage hike kung saan maraming tatamaan itong MSMEs o maliliit na negosyo. So, yun, ang side naman ni Pangulong Marcos ay kinakailangan pag-aralan pa o pusisiin itong panukalang ito dahil sa inaalagatan niya o kanyang tinitingnan at inaanalisa rin niya rito ay yung mga maliliit na negosyo, MSMEs. Kapag ka yung minimum wage ay binigyan mo ng 200 pesos, so tatamaan yung mga negosyo na yun. Maaaring hindi nila kayang ibigay yan, yung mga yan, or sila ay maaaring magkaroon ng problema sa kanilang income or operation of the business. So yun yung kanilang dahilan ng ating Pangulong Marcos to further study. Kulang na yung panahon dahil nga sa ngayong February 13 ay magsisimula na yung kampanyahan. So, ewan ko kailan matatapos yung Congress na yan. Kaya dapat kung yan ay maipasa, dapat papirmahan na lang niya. Pero bakit nga naman minamadali at hindi sa susunod na session na lamang siya o sa bagong set of Congress siya ipasa o within this year para mabigyan natin ng mahusay na pamumuhay yung ating mga gawang Pilipino. So, ang Human Rights Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Sa issue ito ng wage hike bill, ay ating sinusuportahan ng fair wage hike bill na ito ay hindi makapekto sa mga negosyante lalo na maliit kundi fair ito may ibigay. So, ang pag-aaral na nais gawin ng ating Pangulo ay kailangan talaga para pareho makinabang ang manggagawa at negosyante. Yan. So, ating sinusuportahan, siyempre, yung wage hike bill, yung pagdadagdag o pagtataas ng sahod ng ating mga manggagawa, lalong-lalo na ngayon, mayroong inflation. So, malaking bagay yon na sila ay
tumaas yung sahod para sila ay makasabay doon sa bilihin. So ngayon ay sana hindi ito makaka-apekto doon sa mga negosyo, particular doon sa MSME na tinutukoy ng ating Pangulong Marcos. Yan. Kaya sana ay dito ay according ka naman sa mga batas ay parehas naman sila for that. So sana parehas na makinabang yung manggagawa at yung negosyante. So ang iniisip ng iba ay maaaring magdulot pa ito ng muling pagtaas ng presyo ng bilihin o magdulot pa ng inflation. Dapat magkaroon ng konsultasyon ng ating Kongreso at Senado at Pangulo sa mga negosyante kung ito ay maaaring ibigay at ang kaya na fair na maibigay sa manggagawa. Sa ibang bansa ay maaaring itong magdulot ng sa ibang banda ay maaari itong magdulot ng malaking sales din sa mga negosyo at mag-u-up ng maraming sales in terms of volume, not in price hike, ang mga negosyo to give this wage hike. So yan. So yung ilang mga negosyo, yung ilang mga congressman o mababatas, iniisip nila baka lalo magtaas ng bilihin yung mga negosyante kung tataasan din nila yung sahod for that wage hike bill na ipapasa. So, kaya dapat magkaroon ng konsultasyon yung ating pamahalaan sa mga negosyante. At the same time ay magkaroon tayo ng mahusay na pagpapatupad ng fair price ng ating DTI o ng ating pamahalaan para makontrol nila yan. Para kapag nag-wage hike, hindi magtataas noong bilihin. Magpa-flat lang yan. Hindi, mananatili siya doon sa inflation na inabot nila, hindi na magdadagdag dahil nga sa nag-wage hike. So, obviously, kung mag-wage hike, maaaring magdagdag ng presyo. Dapat kontrolin ng DTI yan, yung lahat ng presyo para hindi magdagdag yung mga negosyante ng presyo ng kanilang mga produkto dahil din sa wage hike bill na ipapasa. So, dapat ganun kukontrolin ng gobyerno yan para hindi magdulot ng inflation. In the other hand, kung may malaking sahod yung mga mamamayan o yung mga manggagawa, so marami ang pambili. So bibili ng marami yung mga manggagawa, marami mabibili. So ang cope up kasi niyan kung halimbawa flat rate sa wage hike, so sales volume. Kinakailangan marami yung sales volume mo, cope up mo yung pagtaas ng sahod. Hindi tataasan mo yung presyo. Dapat ganoon ang control na magagawa ng ating mga negosyante at ng ating pamahalaan. But it is possible dahil kasi magkakaroon talaga ng malaking sales volume dahil maraming pambili yung mga tao. So ngayon, hindi maganda na i-cope nila yung kita nila sa pamamagitan ng price hike nga dahil nga sa mayroon na nga mga inflation, lalo pang baliwala yung pagtataas ng sahod kung aangat sila ng kanilang mga presyo. So dapat kontrolin ng gobyerno 'yon. Pangalawa ay kanilang ibayo doon sa sales volume para makupat nila yung yung wage hike na gagawin o ipapasa. Dapat ganun mag-usap yung ating pamahalaan at mga negosyante. So kaya naman ng mga negosyante yan na sila magkaroon ng mataas na sales volume dahil nga sa aside from effort ay maraming pambili yung mga tao para maging malaki yung sales volume. So to cope up yung kanilang wage hike. At saka hindi naman masama siguro na sila medyo konting babawasan yung kanilang income para naman doon sa mga tao na sila ay makaibas-ibas. Di ba? So sana yung ating mga negosyante makisama na mabigyan nila ng ng tamang wage hike yung mga tao para makakope up sila. Huwag naman sila masyadong magpakasuba doon sa kanilang kinikita na hindi mabigyan ng wage hike yung mga tao dahil nga sa kailangan din nila talaga mamuhay na maayos, di ba? So kung yung kinikita niyo sobra-sobra lalo para sa kanilang mga kapitalista, yun ang kapital or kanilang mga stockholders ay so bigyan ng aumento yung mga tao na dagdag sahod. So ang gawin nila, taasan na lang nila yung sales volume. Iba yung pagtitinda ang gawin nila, serbisyo, para tumaas yung sales volume, makukupa nila yung wage hike.
Para yung kung gusto nila ng constant nakita or else yung konting bawas lang nakita nila, bigyan nila, tulong na nila doon sa mga tao yun. Di ba? So sana yung ating mga negosyante, yung gobyerno mag-usap maayos, pakisamahan nila yung mga tao. And then, hindi sila talaga i-commit nila na hindi sila magdadahilan ng kung ano to inflate also again the prices dahil nga sa wage hike obviously, di ba? So, ang ating pamahalaan ay dapat magkaroon ng mahusay na wage board. At para ang pagtaas ng sahod o pagtatalaga ng sahod mula minimum wage ay fair na maibigay in certain time at lalo na may inflations. Kailangan ang ating mga economic managers mula sa NEDA at mga consultants ay matimpla nila ang ekonomiya mula sa kinikita ng mga negosyo at panggagawa na fair ito. Yan. So higit ay dapat magkaroon tayo ng mahusay na pagpapatupad ng pagninegosyo sa bansa na dapat ito ay nasa standard ng kikitain at ipapasahod sa mga tao mula sa minimum wage nito. So yung MSMEs ay dapat kikita ng standard mula sa capitalizations nito na kaya ito kumita ng ganyan at magpasahod ng standard yun. Higit ay sa mga malalaking negosyo na dapat magpasahod sila ng standard kagaya ng ibang bansa na nagpapasahod ng standard at mataas pa kung kaya marami ang nais maging OFW. So yun. So yung ating dapat magkaroon tayo ng mahusay na wage board para matutukoy nila yung at maging fair yung wage board. Mula dole yata yan na matutukoy nila yung dapat na pagtaas ng sweldo taon-taon ng mga all over nationwide or even ay particular provincial or capital city. So kaya dapat ay mahusay yan para natatalagaan niya yung sahod with continuous consultation with the businesses o yung mga kapitalista natin. So ngayon ay yung sinasabi natin sa MSME na kapitalista natin o nangakapital sa maliliit na negosyo. So dapat yung mga yan, dapat nga tayo ay magkaroon tayo ng yung mahusay na pagpapatupad ng mga negosyo na dapat yung kapital, halimbawa gusto mo magnegosyo dito sa bansa natin, dapat yung kapital mo, sigurado kapag yan ay binigay mo layout ng financial statement, pag pinapasa mo sa DT, kapag magkaparehistro ka o kaya sa mayor's office, yung proforma income statement, sigurado, yung pag tinignan mo yung kanyang wage income na babayaran ng kumpanya sa kanyang proforma statement, dapat standard. So, paano ba yung standard, di ba? Gano'ng kalaking halaga yun? Halimbawa, 30,000. Ngayon, yung kinikita niya, yung magiging net income niya, dapat yun ay hindi bababa doon sa bilang isang parte para ka rin empleyado na standard din. Or, siyempre, dapat mas mataas pa dahil nga ikaw yung negosyante. So, kinakailangan ay may mga dapat ay mahusay yung kikitain ng kumpanya na ikaw ay hindi bababa doon sa standard. O dapat nga bilang negosyante, di ba? Kung yung sinapasweldo mo 30,000, dapat hindi bababa sa 30,000 yung net income mo. Siyempre, mas mataas doon dahil ikaw yung may-ari. So ngayon, dapat ganun yung proforma ng pagninegosyo natin para kaya nilang magbayad ng minimum wage. Di ba? So ganun lang kasimple ngayon ay siyempre yan ay nakataka doon sa mga yan, kagaya niya ng wage hike. Ayan. So, dahil nga kapag nag-wage hike, so ang magiging epekto kasi niyan, tataas yung sales volume kung pupunta pa ng isang kumpanya yan para maging constant yung kita at or hindi sila malugi doon sa kanilang kumpanya with the wage hike. So, kaya dapat magkaroon ng mahusay na wage board at saka yung pagpapatupad ng pagninegosyo ng ating bansa para pagdating ng kinabukasan, lahat tayo ay, lahat ng negosyo, siguradong standard yung pasahod niyan. Walang, kumukupap, yung minimum wage niyan ay kumukupap na doon sa standard, hindi ba sa minimum wage. Halimbawa, ang wage board, binibigay niya minimum wage, mababa doon sa standard. Dito sa ating bansa, mababa ang minimum wage natin compared to doon sa mga mauunlad na bansa. Kaya yung mga OFW natin,
kahit factory worker, papasukin doon sa mga halimbawa Taiwan. Kasi mataas yung minimum wage doon na binibigay kumpara dito sa atin. Ang minimum wage natin, halimbawa 20 mil. Doon sa ibang bansa, minimum wage doon, nasa 50 na yata. Para doon sa halimbawa pag nagtrabaho ka doon, or 60,000. Di ba, tatlong ulit yung binibigay na sahod na iuwi mo. Kaysa dito, kung ikaw ay isang factory worker, 20 mil o 10 mil lang, di ba? Doon ka na sa abroad, di ba? O kaya dapat, yung yan ay nasa wastong pagpapatupad ng pagnenegosyo at kung paano, kaya sana maging mahusay ang ating pamahalaan kung paano pagbibigyan ng trabaho at magkakaroon ng negosyo sa ating bansa. From MSMEs to the large scale na mga negosyo. So, pag-aralan ng ating pamahalaan, yan, lalo na maraming walang trabaho at maraming nasa pantawid na pamilya. At iba't ibang status sa buhay na walang sapat na kita o kinabubuhay o negosyo at trabaho. Usually, mga family business meron tayo, mga family nila ang siyang nag-ooperate ng negosyo na MSMEs. Ang ibang MSEs hindi na kaya magbigay ng minimum wage. So yun. So yung iba family na yung ating usually pinagkakitaan ng ating marami, mga MSMEs, yung mga, halimbawa, tatiwa ka na sa sari-sari store o mas mataas ba ron, na dapat yung kumikita nga ng standard. Ay hindi, halimbawa, hindi na kaya magpasweldo ng mga empleyado, sila yung mga pamilya na nag-ooperate doon, sila yung nag-gumagalaw doon sa pamilya ay kinakabuhay nila. So kaya dapat ay pag-aralan mabuti ng ating pamahalaan kung paano ka magpaparegister ng negosyo na sigurado yung minimum wage na standard may bigay. Kaya lang, ang status naman sa natin na hindi walang sapat na trabaho, walang makuha ang trabaho, di ba, maganon. Hindi makapagnegosyo, walang kapital. So yan, paano natin magagawa ngayon na magkaroon tayo ng ganung klase ng mga requirements to have a business, di ba? Yung mga malalaki po pwede maaari siguro na kung paano sila magsisimula sa malaking negosyo in a different industry. Pero paano yung maliliit? So paano ko cope up, di ba? So ganun. Para kung standard din. Kasi yung halimbawa, kung ang standard ay 30,000 nasasahurin, paano kung maliit ka negosyo, kaya mo ba kumita na mas malaki pa ron? Di ba? Kung gano'n nakikitain ng isang maliit na negosyo, kayo lang magpapamilya. Yun lang yung monthly mo. Pero supposed to be, dapat, kung meron kang 2 empleyado, 3, so sweldo mo dapat ng 30,000 din yun. O, di ba? Hindi, dapat pagkalaki-laki nung kikitain mo doon sa isang maliit na kumpanya mo, bago ka makapagpasweldo doon sa mga tao yun. But it should be, syempre, pangkalahat, maganda yung ekonomiya mo kung gano'n. Di ba? So, kagaya ng ibang bansa, kapag meron silang small scale, kaya nila tayo ng negosyo rito. Kaya na ibigay minimum wage dito. Siguro sa ibang bansa, at doon din sa ilang bansa, siguro. Kaya lang, dahil nga dito mababa ang pasweldo, marami nag-i-invest dito sila nagtatayo ng negosyo kasi mababa yung cost of labor. Hindi kagaya sa ibang bansa, sa kanilang bansa, mataas yung labor cost. In the other hand, dito sa atin, magbibigay ng trabaho yan. But, ang dapat maging punto dyan, dumating yung panahon, tayo ay may mahusay na sahod. Yun. So, dalangin natin ang pagpapala ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo na pagkaloob sa ating bansa at mundo ang sapat na pamumuhay na ayon sa karapatan. So, sa website ngayon, nais nating may pagkaloob ito at ang mga negosyo ay nang may kumita ng marami. Yan. Sila ay maayos yung ating ekonomiya. So, yun. Sana ay dalangin natin na pagkaloob ng magandang ekonomiya ang bansang ito, maibigay yung wage hike at yung mga kumpanya ay mula dyan sa wage hike na yan ay sila ay magkaroon ng maayos na pagpalain sila ng maayos na negosyo, maayos na sales, yan. Sila ay pagkalooban ng bukal ng mga customer, yan, para sila ay magkaroon ng malataas na sales volume para maibigay nila yung mga wage hike na yan. Sana, dalangin natin sa Panginoon Diyos yan, ganoon na mangyari sa lahat ng mga negosyo. Sadya ka naman kumikita, di ba? Lahat. At maging mahusay sa paggalingon, maging mabuti, maging matuwid para sa inyong paglilingkod sa inyong negosyo para ipagkaloob ang mga pagpapala niya. So ngayon, muli maliwanagan ng ating banal na Santa Maria, ang bansa mula pamahalaan at mamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng buti, matuwid, tugunin yung karapatang pantao, mapera na patas ng justisya. Iwasan yung pang-abuso, katiwalian, at pang-api ng
mamamayan o pang-abuso ng mamamayan. At yung mamamayan naman, iwasan yung paggawa ng krimen, paglaban sa pamalan. Suportahan yung karapatang pantao, mabuting pumamahala, pagpapairal ng patas ng hustisya. Sa gayon, iiral yung kapayapaan, makapamumuhay tayo ng maunlad ayon sa karapatan. At higit sa lahat, tayo ay makapananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, sa agapay ang kaliwanag ng Banal Santa Maria, at ang Espiritu Santo na tayo ay makapumoy na maayos. Magaan. Instead na mayroon tayong magulong bansa sa ating pananampalataya. Yan, di ba? Magaan yung pagsubok sa atin, ika nga na tayo ay in everything kung may ganon yung ating status ng ating bansa. So muli magandang hapon sa ating lahat at God bless you all. Sana nakapagsabaw sa naman ang human rights promotion sa linggong ito hinggil sa karapatan ng tao mula dito sa issue nito na ating karapatan o dito sa wage hike bill. Magandang hapon sa inyo lahat.